Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong umaga, peace of mind. Ayan. Sabi ng mga addict, peaceman, sabi ng mga beauty queen, world peace. Sabi naman ng anghel, nung ipinanganak si Jesus, peace on earth. Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, at tama ang interpretasyon natin, o tama ang interpretasyon mo dito, tama din po dapat ang nagiging application natin. At dapat po, ang nagiging bunga po nito ay kapayapaan. Pumapayapa ang iyong kalooban at nagkakaroon ka ng restful mind. Pero kung natatakot ka, nagiging judgmental ka, nagiging mapagkunwari ka, mapanghusga ka, na-stress ka, nagagalit ka, mali ang interpretasyon mo sa Bible. Kaya kung may hahangarin man ang tao o goal sa mundong ito, walang iba kundi kapayapaan. At ang kapayapaan ay nagbumula sa ating isip. Kaya mahalaga ang ating thought life. Yun ang ating bantayan. Dahil kapag may iniisip tayo, nagiging emotion. Kapag nag-iisip kayo na nag-iisip kayo ng mga nakakatakot, nakakagalit, matatakot ka. Kapag nag-isip ka ng malungkot, malulungkot ka, magiging Mr. Lonely ka. Kapag nag-isip ka ng nakakaselos, nakakainggit, mag-iibang bigla ang timpla ng blood chemistry mo at magkakaroon ito ng effect sa iyong pagkatao. Basta may inisip po kayo, tiyak, may katumbas yan sa iyong emotional system. Napansin nyo, pag may namamatayan, tapos iyak kayo ng iyak dahil mahal nyo nga po, yung mahal sa buhay na namatayan o namatay. Pagkatapos mong umiyak, sigurado, pagod ka, tulog ka eh. Kasi pag umiyak tayo, magitan ng luha, lumalabas lahat ng mga stress natin, ng mga toxic ng ating katawan. Sa pamamagitan po ng luhang lumalabas sa atin. At yung mga toxic sa muscles natin, nadadala ng luha o kasama ng luha. Kaya may benefit talaga yung pagluha, yung pagtangis. Kaya sabi ng Bible, it is beautiful to weep. Kaya napansin nyo yung mga taong nagmamatsu-matsuhan, ayaw umiyak, nagtatapang-tapangan, bigla na lang maya-maya, naninigas na, bumubulag ka na lang eh. Bakit? Kasi pinipigilan nila yung lumalabas na emosyon sa kanilang katawan. Halimbawa, ang sakit-sakit na, nararamdaman nila, hindi yun makalabas, walang outlet, nai-stress tuloy sila. Yung sama ng loob, hindi mailabas yung kanilang emotion. Biruin nyo, yung sama ng loob, nasaan? Nasa loob. Di ba, sabi ng mga doktor, ilabas mo yan, i-iri mo lang yan. Di ba? Isang iri lang yan, sige, pero ng doktor yan, pag hindi mo nilabas. O, di ba? Masama eh. Kaya, hindi pwedeng magkaroon ka ng sama na galing sa loob. Napansin nyo, kukunti lang yung mga tatay sa simbahan, mabibilang lang sa daliri. Di ba? Lagi ko nga tinatanong yung mga nanay natin eh. Nasaan na ang mga tatay, ang mga asawa nyo? Balo ba kayong lahat? Pasilinin nyo. Pastor, ayaw kasi nila kasi may dito sa simbahan natin. Payak-iyak pa daw kasi tayo sa simbahan natin. Siga yung mga yung mga asawa namin, mga macho gigulo eh. Yung mga asawa namin. Sabi ko, ha? Ano naman ang masama kung umiyak ang lalaki, lalo na sa Panginoon? Sapagkat ang tunay na lalaki ay yung umiiyak sa Panginoon. Amen po ba? Mga tunay na lalaki. Amen? Kaya kapag toxic ang thoughts mo, sigurado dadali din sa iyong sistema, nagiging sakit yan. Amen? Kapag yung maruming pag-iisip, dumadali din sa katawan. Yung mga pangit na iniisip, kalaunan ay nagiging sakit yan. Yung mga sama ng loob, mga galit sa kapwa, may masungit, lagi nag-iisip ng malisyoso sa kapwa, lagi naiinggit, lagi nag-iisip ng sa ikawawa, laging api, laging wala, laging negatibong iniisip. Pansinin nyo, pag nagpa-check up yan sa doktor, ang daming komplikasyon na sakit na hindi malaman. Kahit magagaling na doktor ang sumuri,
Hindi yan, hindi madedetect eh. Kahit magaling pa, kahit dalubhasa pa yung doktor. Pero ako kilala ng ganyan eh. Hindi po ba? Talagang sinuri siya ng lahat. At nasa Asia, nasa ganito, nasa St. Luke's. Hindi pa rin matagpuan ng yung pala, mayroong yung mga negative emotion. Kasi nga po, ay doon naggagaling lahat ng ating sakit sa isipan. Because negative emotions turning into disease. Tinapansin niyo yung mga umiibig, napansin niyo, kahit masama ang pakiramdam niya, biglang lumalakas, biglang gumagaling eh. Bakit? In love eh. Diba? Kasi positive yung emotion. May nakita ba kayong in love tapos may sakit? Diba? Yan nga lang, lumalabas yung tagyawat. Diba? Pastor, ang laki ng pimples ko ngayon kasi ang laki ng bayabas nyo. In love ka lang. Pero siyempre, of course, wala pa rin wala pa rin pagpapatuloy ng siyensya yan, o pag-aaral. Negative emotions affect your health. Subukan mong nahuli mo yung papa mo, may ka-text na iba, o may ka-textmate. Naisip mo na agad kung saan sila namasyal, anong kinain nila, kung saan sila nag-check-in. Tapos di ka na makakain, di ka na makatulog, di ka matunawan, kung ano-ano nang masasamang pumapasok sa iyong isip. Amen? Kung hindi mo alam kung ipapabarang mo ba, ipapakulam mo, just imagine, may kaugnayan yung digestive system natin sa iniisip natin. Amen? Pero kapag chinat ka, subukan mo may nag-chat sa'yo, yung mahal mo, chinat ka, isang katutak na I love you, mga 100 crimes, grabe. Makikita mo talaga, enjoy na enjoy yung pakiramdam mo at yung pagkain mo. Kahit mataba, kahit walang lasa yung pagkain mo, talagang mapapaano ka, kahit walang magic sarap, mapapasarap ka eh. Bakit? Sipol-sipol ka pa. May pakuya-kuya-kuy ka pa habang talagang yung ngiti mo, wagas eh. Halos mapunit yung bunganga mo. Bakit? Dahil maganda yung nararamdaman ng iyong emotion. Say amen sa lahat ng mga totoong nararamdaman yan. Amen? Isa pa, napansin nyo kapag yung kakanta kayo o magdideclaim kayo, sasayo kayo, i-interviewin kayo, o magpipreach kayo sa maraming tao, o kaya sa harap ng publiko, di ba parang sinuntok yung sikmura nyo, naninigas ang tiyan nyo, para kayo natatay na hindi mo malaman, nagka-LBN kayo, na hindi mo mawari, nininervous kasi tayo. Amen? Ako nga, pag-aharap ako dito, naglalakas-lakasan lang ako ng loob eh. Ang totoo po talaga, nininervous po talaga tayo eh. Amen? So, yung buong sistema ng ating katawan, damay sa ating emotion. Kaya kung dinadala ka ng iyong isip sa nakakaselos, nakakagalit, nakakalungkot, nakakainis, nakakatakot, nakakagutom, labanan natin. Amen? Dalhin mo siya doon sa kaya mo siyang kontrolin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi, pinaglalaroan ka ng iyong isip. Amen? Alam mo, mapaglaro ng iyong isip eh. Dadalhin ka doon sa nais niyang isipin ng iyong isip. Alam na alam ng isip kung paano niya tayo paikutin. Pero sabi ng Bible, paalala ng Philippians chapter 4, verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan daw. Yan daw po ang prescription ng Bible. Isipin ang mga bagay na totoo, kaibig-ibig, dalisay, at mga bagay na kapuri-puri. Kasi yung thoughts mo ay nagiging lifestyle mo, nagiging behavior, tapos nagiging action, tapos nagiging habit, o maya-maya character na natin, and it become your destiny. Yan ang magkukontrol sa buhay natin, ang iyong pag-iisip. Sabi ng Proverbs 23 verse 7, what a man thinks, so is he. Kung ano daw ang iniisip mo, yun ka. Sumusunod lang ang katawan mo kapag may iniisip ang tao. Kaya ang mind, ang pinapasakop sa Panginoon, yan ang unang sinusuko sa Lord. Dapat yan po ay nagiging tagasunod o follower of Christ ang ating utak. Sabi kasi ng Philippians 2:5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sabi ng Word of God, meron dapat tayong kaisipan ni Kristo. Kasi nagiging salamin tayo ng ating iniisip. Lahat ay nanggagaling sa isip.
Bakit ganyan ka magtrabaho? Bakit ganyan kang pumorma? Galing lahat yan sa pag-iisip. Bakit ganyan ka kumilos? Bakit ganyan ka makitungo sa kapwa? Lahat yan mula sa ating isip. Bakit ganyan ang mga gusto mong pagkain? Nanggagaling lahat yan sa iyong iniisip. Kaya minsan, hindi ka man propeta, di po ba? Pag hindi ka man prophets, pero napipredict mo na yung gagawin ng isang tao, magiging ugali ng isang tao. Hindi dahil mapagusga ka o mapagusga ka, kundi yung paulit-ulit niyang ginagawa na tinatawag na habit, yung po'y nakikita natin. Hindi dahil nanguhusga tayo sa kapwa, kundi nababasa na natin, eto yung korte ng utak nito, eto yung laman ng utak nito. So alam na natin, halimbawa sa tuwing may pagsubok na lang sa buhay, alam ko na yan, ang gagawin yan. Kasi alam mo na yung nangyari na nung una eh. Matataranta yan, matatakot yan, wag-worry yan, bibigay agad yan, magtatampo agad yan sa Diyos, di ba? Kasi yun ang palagi nakikita sa atin. Ang tawag doon ay habitual or addictive behaviors or habit-weighted pattern of thinking. Ayan. Yun na kasi yung paraan ng pag-iisip. Kaya kung ano ang palaging iniisip, yun ang nangyayari sa'yo. Or should I say, your thoughts is what? Is also a form of prayer. Yung thoughts mo. No? Parang prayer din yung pagka paulit-ulit nating iniisip. Kaya pag inisip mo, wala kang pera, mawawalan ka talaga ng pera, lalo nawawala. Kaya kung iniisip mo, magkakasakit ka, nagkakasakit ka nga. Kaya kung iniisip mong babagsak ka nga. Factory ang ating isip ng lahat ng ating kinikilos. Amen? Again, sumusunod lang ang ating katawan sa ating mga isip o sa ating pag-iisip. Kaya, kung gusto mong palitan, pwede naman. Sabi mo sa katabi mo, pwede mo namang palitan ng iyong isip. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen? So yun daw po, no? Galing, sabi ni Paul, kung gusto mong maiba ang iyong buhay, palitan mo din ang paraan ng iyong pag-iisip. Change the way you think. Dahil ikaw ang pag-iisip mo. Amen? At ang pag-iisip mo ay ikaw. Amen? Yan ka ngayon dahil yan ang inisip mo noon. Ang pag-iisip mo ang nagdi-define ng iyong pagkatao. You are not defeated at what the people think about you. You are defeated of what you think about yourself. Amen? Hindi ka talo dun sa kung ano ngayon, kung ano sabihin ng ibang tao sa iyo. Pero ang mahalaga, ano ang sinasabi ng iyong isip sa iyong sarili. Hindi kalaban ng mga tao sa paligid mo, ang totoo mong kalaban ay kung paano ka mag-isip. Nandyan ka ngayon dahil dyan kayo dinala ng inyong isip. Sabi nila, kailangan daw ng bagong Pilipinas para sa nagbabagong panahon. Yes, tama naman po. Pero kailangan ng mind, ang bagong mind, para magkaroon ng bagong Pilipino. Maalala ko ang Panginoong Yesus sa Mark chapter 4, 35 to 41, nung pakalmahin ng Diyos o ni Jesus ang storm, nung sila'y naglakbay at niyaya niya mga alagad, ito po yung pamilya na very familiar sa ating lahat, na magpahinga sa kabilang ibayo. Dalawang klase ang tao dun sa bangka habang bumabagyo. Yung grupong isa, yung unang grupo, natatakot, nininervyos yung mga alagad. Yung pangalawang grupo, si Jesus, nagre-relax, kalmadong kalmado at natutulog. Cool na cool. Hindi ibig sabihin na kapag nasa boat mo na si Jesus, wala nang bagyo. Pero habang may bagyo, pansinin ninyo, nasaan si Lord? Relax na relax, kalmadong kalmado. Ikaw, kalmadong kalmado ka ba habang may pandemic? Hindi ba kayo naiinggit sa mga taong relax? Ha? May kilala ba kayong taong relax? Sige nga. Ha? May nakita ba kayong taong relax? Ha? Mayroon ba yung kilalang taong relax? Di ba nakakainggit sila? Lalo na yung mga kabataan na wala ang yung magulang nila, walang pambayad ng kuryente, ang hirap-hirap ng buhay, nangihingi pa ng load sa cellphone at milk tea at saka BTS sa McDo. Tapos ikaw, garag na magulang, saan kukuha na sa inyo, no? Pero pagdating ng mga ilang taon, lumaki din naman sila.
Sino mga kabataan nang hindi natin namamalayan? Relax lang. No po? Pansinin nyo. No? Kaya minsan masarap talaga maging bata. Relax lang ang buhay eh. Kaya sabi ni Jesus, dapat maging kagaya kayo ng mga bata. Pwede naman talagang magmukhang bata. Amen? Huwag lang mag-isip bata. Ang dami kasing matatanda. Ha? Walang pinagkatandaan. Sorry. Sorry. Nakiret away lang po ako. Sorry po. Alam mo po yun, di ba? Dapat matatanda kasi may pinagkatandaan. No, ang hirap kasi nung tumanda ka, umidad ka lang, pero alam mo yun, di po ba? Kaya mahirap talagang magpaka, di ba? Sabi nga mahirap magpaka-Kristiyano talaga no? Di po ba? Amen? Dapat pag matanda ka na, dapat natututunan mo na yung mga bagay-bagay. Pangit pala ganito, pangit pala ma-pray, pangit pala yung ganito. Kasi natutunan, kung mga 18 ka lang, mga 16 ka lang, 15, napapabigyan ka pa. Kasi bata ka pa, hindi ka pa natuto eh. Pero, por Diyos por santo naman, mga wala ka pang 100, grabe, ganun ka pa rin mag-isip. Ang labo, hindi naman lang yung mag-awin yung isip. Di po ba? Sa kayong mga taong relax, alam niyo po, after 50 years, pansinin niyo, yung mga taong relax lang, yung kulang ang buhay, alam niyo, after 50 years ng buhay nila, pansinin niyo, maganda pa rin. Oo, totoo. Tingnan niyo, dito ba si Tita Alice? Nandito ba? Tingnan si Tita Alice. Yan, wala pa rin 100 dyan. Yan ay, ang tingin ko dyan, 70, nak si Tita Alice? 72. 72. Parang 27. Parang 71 lang. Di ba? Pansinin niyo, yung mga tao relax. Yung iba naman, yung mga hindi relax, di ba? Yung mga hindi relax sa buhay, tingnan niyo, pagod na pagod sa buhay, talagang kayod talagang marino, talagang nagpapakonsubi sa buhay. After 50 years, tingnan mo. Pag kumparahin mo, ang pangit na nila. Hindi relax eh. Hindi naman masama na maging responsable. Pero, sinabi ni Lord, do not worry. At sabi ng John 16:33, anong sabi? I have told you these things, so that in me, you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ganda ng pangako ni Jesus. Araw-araw, pwede kang mag-isip ng trouble, ng kapangitan, na nangyayari sa mundo, pero pwede ka namang mag-isip ng kapayapaan dahil nangako naman ng Panginoon. At nagsabing, napagtagumpayan niya na ang lahat. To have peace, it is better than fortune. It is better than fame. To have peace, it is better than riches. To have peace, it is better than your looks. To have peace, it is better than your bank account. It is better than anything in this world. Dahil ang tunay na kapayapaan, matatagpuan mo lang kay Kristo. Marami tayong kakilala. Marami tayong kakilalang matatalino. Good looks. Diba? Mga hot rod, nagpakamatay. Multi-billionaire, tumalo sa sarili nilang building. Lahat ng kanilang yaman, lahat ng kanilang pag-aari, hindi nahanap ang kapayapaan. Mga great entertainers, they had a lot of money. Famous sila, pero nawala sa sarili dahil what? They could not find peace. Mga politiko na panayang kurakot, pero hindi naman nila mahanap ang kapayapaan. Si Secretary Duque, ilang araw na daw siyang hindi makatulog. Just imagine. At sinisisi niya yung COA dahil doon sa 67 billion. Ano po? Hindi napansin mo, sabi daw niya, hindi daw siya makatulog. Ang hirap nun. Nakita na ba kayong tao hindi makatulog? Yung mulat lang, subukan niyo, puro mulat lang kayo. Ang hirap, no? Sa bagay, mas mabuti na rin yung walang tulog kesa naman walang gising. Philippians chapter 4, 6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kapag tayo'y natataranta, nininervyos, naliligalig, walang ibang may gawa nun, ikaw,
Kapag kayo'y nininervyos, walang ibang may gawa nun. May likha nyo, kundi kayo. At sa kabaligtaran naman, kung kayo'y payapa, tahimik ang kalooban, relax lang, kayo din ang may likha niya. Kasi, lahat ng kabalisahan natin, lahat ng sitwasyon sa buhay, sabi ng binasa natin, lahat ng request mo, ibigay mo lang daw, i-present mo lang daw kay Lord. And the peace of God ay sasahatin na. Tapos na. Yun lang. Wala naman sinabi doon na pagkatapos mag-pray, kunin mo na ulit at mag-alala ka. Sabi, pumayapa ka na. Amen? Sabihin natin kay Lord. At tingin natin sa Panginoon. Lord, payapain niyo po ako. Minsan sinasabi natin kay Lord, Lord, di mo ba alam? Don't you know about the COVID-19? 17,000 na naman ang cases, tumaas. Di mo ba alam, Lord? Maraming may taong may sakit ngayon, nagugutom. Ang daming walang trabaho, Lord. Pwede mo namang sabihin yun. No? Pero pansinin ninyo, yung mga alagad na niyaya ni Lord, nakarating din naman sila sa kabila. Di ba? Nakarating din naman sila sa kabilang ibayo. Natapos din naman ang bagyo. Amen? At pumayapa. Just imagine, yung wave at saka yung hangin, pinatigil. Siya kasi ang may-ari nun. Siya ang nag-create nun. Amen? Hindi naman na-late sila eh. Sinabi mo nun, na-late sila dahil sa bagyo. Hindi. Dahil kung saan nararapat na lugar na gustong pagdalhan sa'yo ni Lord, doon kanya dadalhin. Sakto! Kailanman hindi na huli ang Panginoon. Amen? Gusto ng Diyos, relax ka lang. Ayaw niya na i-stress ka. Hindi ugali ng Diyos na magpa-stress ng tao. Ang nais niya ay may kapayapaan ka, ma-encourage ka, may kapahingahan ka, may katahimikan ng iyong kalooban. Have peace in your heart. Have peace in your mind. And that is Jesus, the Prince of Peace. Sabi ng John 14:27, peace I live with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. God bless us all. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil kayo po talaga ang nagbibigay ng aming kapayapaan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. At sa panahong ito, bagamat magulo pati dito sa bahay, Lord, meron kaming kapayapaan. Alam namin, matindi yung nangyayari mga pagsubok. Alam namin, Lord, humaharap kami sa matinding pandemyang ito. Hindi namin pwedeng diktahan kayo, Lord, kung kailan nyo ito aalisin. Hindi namin kayo pwedeng utusan na, Lord, gawin nyo to, gawin nyo yun. Ang ibigay nyo po sa amin ay ang matinding kapayapaan na nagmumula sa inyo. You are the Prince of Peace. Kayo po ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya Lord, sa umagang ito, lahat ng naguguluhan, lahat ng nagpapagulo sa isip namin, ito'y lahat nagmumula sa aming mind. Lord, hayaan mong sumunod dito sa iyo. Na ano man ang mangyari, Lord, ay, payapa kami. Wala kaming kinakatakutan. Dahil alam namin, natalo mo na, napagtagumpayan mo na ang mundo. Salamat po. Salamat nga po, may trouble eh. At least, Lord, doon nahayag ang iyong kapayapaan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen.